Guys, paano nga ba mag-update ng G-Diag na IM100 Pro gamit ang cellphone? So, andito yung G-Diag na IM100 Pro. So, kailangan ko siyang i-update. So, paano nga ba ito i-update na gamit yung cellphone? So, yung seller mismo guys nagpapadala sa akin ng version, padala ng version para sa update. So, kung basta sa akin nagpapadala yung seller, pero kung pwede nyo man i-search yung website nila is ito www.gdiagtool.com. So makikita doon yung mga latest update para sa version nila. So yan, gagamit ako ng card reader. Ito yung card reader. Tapos gagamit ako dito ng pang OTG connector para dito makonect sa port. Ayan, nandito na yung OTG connector ko. Ready na natin. Connect natin to ang card reader. Ayan. Tapos tanggalin dito yung SD card. Ganito lang siya tanggalin. Idiin nyo muna. Yan, lumabas na. Tapos iwasan natin, pagbalik nito, iwasan natin na magkabaliktad. So ayan, nandito na. Tapos ilalagay dito sa card reader. Universal to, ang dami tong pwede ilagay dito. So dito yan. Tingnan natin kung tama ba talaga. SD card na reading na. Nawala na naman. Delikado tayo dito. So yan, ito na guys. Punta tayo sa files. Punta tayo sa USB storage. Ito. So lahat ng nakalagay na dito ay i-delete. So i-delete natin yung lahat na nakalagay. Ayan. So yan, delete. Kailangan may nag-message. Off lang natin yung wifi. So ayan, na-delete na. Tapos puntahan na natin yung na-download. Yung na-download na bagong version o para sa update.
So ito yung G-Diag Game 100 Pro na version 25.11. Yan, dito yan. So open pa. So ayan, yan yung mga files na i-download natin sa 2, 3, 4, 5, 6. So yan. Tapos ika-copy natin to USB storage. So ayan, na-copy or paste na. Dito na siya. Tingnan natin, review natin kung may mga laman ba to. Kung pareha ba dun sa. So yan, so tingnan natin doon sa storage sa USB. Kung pumasok ba. Nako, hindi lahat pumasok. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 2, 3, 4, 5. So guys, problema. So ito yung gagamitin ko. OTG siya na pang connector dito sa connector na to. Ito yung libre na connector. So para makakonect tayo papunta dito, so gagamit ako nito. Tapos connect to. Tapos connect ito sa yan. So ayan, naka-on na. So wala na tong laman kasi dinilit ko na kanina. Dinilit ko na yung laman nito gamit yung ano kanina, yung SD card. So dito ko sinalang kanina yung card, so dinilit ko na. So nagkakaproblema to. So ganito naman yung gamitin. Lagay natin dito. So ayan, para makunik yan dito sa cellphone. Tingnan natin kung pumasok na. Punta tayo sa setting.
tayo sa files. Oh no. So, hindi nakakonect ulit. Punta muna tayo sa OTG. Yun. So ayan, nakakonek na. Dito na siya. Sana yun, G-Diag, ito yun. Tayo dito. So punta na tayo sa files. Basta nakakonek na siya. Ayan, nakakonek na. Punta tayo dito sa internal kasi nandito na sa naka-download na yung files ko. Ito yun. Yan. So i-copy lang natin to. Copy to G-Diag. So copy here. So ayan. So hintayin lang natin na mapuno. Copy here, copy or paste. So ayan, pumasok na. Tingnan natin dun sa dito. Sa 2, 3, 4, 5, 6. So ayan, pumasok na. So ang gagawin natin para tanggalin muna natin. Tanggalin muna para ma-reprogram. Tanggalin muna natin sa pagkaka-connect. So ayan, eject. Yan. Tapos ang gagamitin kong para ma-update talaga siya, itong battery.
Gamit tayo nito ng connector. So, gamit tayo nito. Battery lang gagamitin ko. Para ma-update na talaga, pumasok yung update o para ma-reprogram talaga. So, ayan. Kukunik lang natin to. Unahin ko tong positive para kabit ng negative hindi alanganin kasi mas lugar. Tapos ayan. So ayan na guys, updating na. So kanina nagka-problema, hindi pumasok lahat. Nagkukakulang-kulang yung files. So kaya inulit ko. Tapos battery na yung ginamit ko para pumasok yung mga data, ma-reprogram. So kaya ito yung ginamit ko kasi mas maganda yung lalo na dito yung connection to, hindi talaga magkakaroon ng corrupt kaysa dito saka dito baka magka-loss, kakaroon ng problema. So ayan guys, review na natin, nandito na siya. So ayan, tingnan natin yung setting. So dito tayo sa version, so dapat nandun na yung 25.11 na version. So ayan na guys, 25.11. So okay na to. Subukan.